Annyeong mga animal lovers, annyeong! I made this video kasi we are here para i-inform sa inyo, para itama yung mga ganito mga ginagawa natin. Kahit naman ako nung bata, hindi ko alam na mali pala to. Hindi ko alam na hindi pala to pwedeng gawin. So, okay? Top 5 na maling nakaugalian o maling paniniwala ng mga pet parents. So, andito tayo para itakal about yun and andito tayo para i-correct lahat ng mga yun. Una, mas mababait daw ang may breed kaysa sa walang breed na aso, tulad ng Aspin. False! Mali po yun. Hindi ibig sabihin na may breed ang alaga mo, mas mabait na sila. Ihalin tulad natin sa pagpapalaki ng tao, ng baby. Kung ang baby nagabayan mula baby pa lang, mula bata, merong naggagabay sa kanya habang lumalaki. May nagtuturo sa kanya ng magandang asal, may nagpapakita sa kanya ng pagmamahal. Ang i-expect natin, ang kahihinatnan ng baby na yon maganda kapag lumaki, kapag naging adult. Katulad din yon sa puppies, sa kittens. Usually, mas alaga o mas nabibigay ng pagmamahal, ng atensyon kapag may breed ang inyong alaga. Aminin nyo mat hindi, kung meron kayong may breed at walang breed na aso, yung may breed na aso, pang loob lang daw yan. Yung may breed na aso, sila yung pwede sa aircon. Yung may breed na aso, sila yung binibigyan ng atensyon. Samantalang yung mga Aspin, sila yung nasa labas. Sila yung nakakulong. Yung iba, sad to say, nililigaw pa nila. Hindi po ganun. Mali yun. Mali yung ganung paniniwala natin. Pare-parehas silang aso, pare-parehas sila na pwedeng maging mabait in the future kapag sila ay pantay ang pinakita nyo. What do you expect lalong-lalo na sa mga stray dogs na hindi nabigyan ng pansin, hindi nabigyan ng pagmamahal, ng shelter? Of course, andun yung defense mechanism nila para i-protect themselves. Andun yung magagalit sila sa inyo, hindi dahil sobrang galit, hindi dahil gusto nila kayong patayin, hindi dahil gusto nila kayong kagatin, kundi, hindi natin alam. Baka may trauma na yung mga yan. Of course, magiging mabait yung may breed kasi sila nasa loob ng bahay. Tandaan nyo, pare-parehas lang yan, may breed o wala. Kaya sana matanggal na yung myth na mas mabait yung may breed kaysa sa wala. Isa pa, kaya po ng Aspin makipagsabayan kung gusto nyo sila turuan ng tricks. Kung gusto nyo silang turuan, umihi sa labas ng bahay, mag-poop sa labas ng bahay, kaya po yan ng Aspin. Basta bigyan nyo lang sila ng chance para ipakita yung pagmamahal na deserve naman nila. At the same time, mas napapansin din namin na mas malalakas ang resistensya ng mga Aspin. So wag natin masyadong minamaliit na dahil wala lang tong breed, hindi na natin sila bibigyan ng pansin, hindi na sila allowed pumasok ng bahay. Hindi po ganun. Okay? Pangalawa, indoor pets don't need to be vaccinated, don't need to have tick and flea prevention. Mali. Lagi tong protocol kasi namin sa clinic is every time na merong grooming, dapat updated yung bakuna nila. At the same time, lagi ko rin naririnig sa owner, hindi naman na po kailangan bakunahan ang alaga ko kasi indoor naman sila. Kasi indoor naman sila, hindi naman po sila lumalabas ng bahay. Mali. Kasi, pwede pa rin makakuha ng sakit ang iyong alaga kahit nasa bahay. Pwede mag-transmit yung ibang aso, yung mga gamit nyo panglabas, at even kayo mismo, pwede kayo ang maging source kung bakit magkakaroon ng sakit o madadapuan ng sakit ang inyong alaga. At the same time, yung iba nagbibigay lang daw ng anti-kuto kapag summer, kapag mainit, all year round po ang kuto. So, pwedeng hindi natin namamalayan, meron na pala sila. At the same time, yung iba nagkakasakit kahit hindi raw nagkakuto kasi indoor lang. So bear in mind na merong nakakamatay na sakit dahil dyan sa kuto na yan. So dito papasok yung prevention is better than cure. At wag na kayong manghinayang sa gagastusin kasi alam nyo, mas mahal gumastos kapag nagkasakit ang inyong alaga. Pangatlo, Yakult as a dewormer. Masyado tong controversial and you can research all you want and there's no scientific claim na nakakapag-deworm ang Yakult. Okay, oo, Yakult has some benefits on your dogs and you can give it
with our proper dosage to a healthy and not lactose intolerant dog. Pero hindi mo siya pwedeng gawin as a dewormer. Malinaw. Pang-apat, pinanganak daw ang aso at pusa na may rabies na at mas malakas daw ang rabies sa kitten, sa puppies, kaysa daw sa adult. Mali na naman, mali. If you want other video about rabies awareness, you can visit my YouTube channel. Meron akong vlog na ginawa about rabies. So, hindi po totoo na kapag pinanganak na yung aso at pusa, meron na silang rabies. At hindi rin totoo na mas malakas ang rabies ng puppies kaysa sa matatandang aso kasi kahit anong edad pwede tamaan ng rabies at kahit anong edad andon yung severity or kung gaano kalala na pwede silang madapuan ng rabies. Panglima, meron daw isang gamot na nakakagaling ng lahat. Kung meron kayong nababasa sa mga Facebook pages, mga YouTube, na kapag daw pinainom mo tong gamot ay gagaling na yung aso mo sa lahat ng sakit, hindi po yun totoo. Huwag kayong maniniwala. Kung oo, gumaling man ang iyong alaga sa itong gamot, not necessarily sa ibang gamot na ibang sakit o ibang aso ay gagaling din ng inyong alaga. You have all the resources and pwede ka mag-research bago mo to ibigay sa inyong alaga. Okay? Malinaw na walang isang gamot na nakakagaling lahat ng sakit. And hoping na all this myth, all this maling paniniwala, maling gawain ay makatulong sa inyo for parents at maitama natin yung mga ganitong ginagawa at yung mga paniniwala na meron sa atin. Yun lang. Thank you.